Sir, mayroong mga kumakalat po ngayon na mga balita, news reports na kayo na po ay ipapaaresto ng mga otoridad. Ano po ba ang real score? Ano po ba ang totoong kwento sa mga balitang ito? I really had already a warrant of arrest. And fortunate enough, I did not have to go to San Carlos City. And my lawyers, including my son, uh, itinabaho nila that I do not have to go there because it is illogical if and when yung kaso, yung namang walang kwentang nepotism na yan, balikan ko, dalawang brother-in-law ko, nagtrabaho na sa City Hall. Mayroong isang mayor pa, dalawang mayor, hanggang ako na. Ito sa totoo, rehiring lang po yun. Wala yung talagang first hiring. Kaya ito na. I cannot really reconcile logic na pagkakasal ka, patanggalin mo yung lahat yung mga relatives na nasa City Hall. Hindi naman ata pwede yun. Kasi Admar at saka MJ, yung trabaho po it has been proven to be a property, especially of the salary, without due process. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang tatanggalin mo. Kaya ngayon, nakakuha ata sila. Ito na to, ombudsman, saka I do not want to be much on detail. Sa pinaka-importante, praise the Lord, hindi man ako na-handcuff. Opo, mukhang yung mga ganyang eksena, Mayor, ay normalize. Parang napapadalas eh. Recently, si Mayor Marcy Isidoro naman ng Marikina, mayroon din ganong kinaharap. Maalala namin na si Mayor Marcy ay #1 po sa mga Metro Manila mayors na tumutol po doon sa, naalala po ninyo, Mayor, yung People's Initiative, yung PI. Pareho kami. Oo. Pareho kami. O, pares din kayo ng sinapit. Meron din siyang gano'n na order, Mayor. Parang, Wow. parang natatakot, nakakatakot tumayo sa tama o paninindigan sa mga issues ngayon sa bayan, Mayor. Tingin mo dyan, sir. Pag natatakot ka, huwag ka nang sasali. Pag natatakot ka, bakit nandito ka pa sa mundo? If it will be the one pervading, then you don't deserve to live. Mayor, ito pong ikalawang dismissal order po ninyo. Anong napupunan niyo dito, sir, ng mga sa mga proseso nangyayari? Biglaan po ba? Ano pong tingin niyo dito, sir? Meron akong kaso nga, I filed a case, plunder, hanggang 3 years pa. NBI yung, pinadala ko yung complaint ko sa NBI, saka na-file na sa ombudsman. Magti 3 years na. Wala nangyayari. Hindi nag-move. Ito naman sa akin wala kakwenta-kwenta, andali. Tapos, bago na naman isa, hindi naman ako yung back, yung bids and awards. At saka, I don't find anything wrong in the process along the way. I do not know bakit. Kawawa naman yung mga member ng back kasi nga hinahanap nila yung ulo ko. Saka, I overheard na meron na naman, I wish that the whole thing will be over before election. There'll be more dismissal, and I even overheard too na hindi ko alam yung kaso na yon na wala ng bail. Ibig sabihin, ikukulong nila ako. Sir, ito bang mga nangyari ngayon ng mga debacles or setbacks, temporary setbacks, ito ba yung makakapigil sa inyo pong kandidatura bilang mayor ulit ng Cebu City? Hindi. Hindi. Lalo po akong ganado. Ganado po ako. Because I'm only standing
what is right. Bakit ganun naman mangyayari? Saka, huwag kayong, yun ang appeal ko sa taong bayan. If no one will make a stand, then who will? Pag hindi ngayon, kailan? Mayor, may gabi si Admar po ito. Meron na po bang May gabi. paliwanag kung bakit galing sa San Carlos City pa ang warrant of arrest at hindi mismo dyan sa Cebu City nagkaroon or naglabas ng warrant of arrest? Hindi ko naman, I'm not the spokesperson of Ombudsman. That matter has to be answered by them. Because logically, if you talk about, because I'm a lawyer, I don't know, is it an administrative case that they're filing? Are they filing a criminal case? So I seem to be in a quandary. Why it has to be in another too far away? Buti na lang, yung mga lawyers ko was able to monitor. Kasi mayroon na ngayong digital setup, yung mga warrant, makikita mo sa e-warrant. Then, somebody told me na mayroong unsigned warrant pa. Kaya I had really an ordeal. You could imagine, I have to stay in my car for 5 hours waiting that my lawyers will now process so that all the documentation, because I was told initially by my lawyers that I have to go to San Carlos. For what? To submit myself and have myself handcuffed. And that will be too much. That's why I really thank and salute our justice system in the city of Cebu, especially the presiding or the executive judge, who, by logic, really addressed that concern. Rather na pupuntahan ko pa doon, na masasakyan ko, planos, o ano ba, meron bang helicopter na magpalen sa akin. Ayaw ko naman, kasi mababas pa tayo, hindi ko maintindihan. Opo. Mayor, kailan po naisampa ang kaso sa inyo nga dyan sa Ombudsman kaugnay sa nepotism? Kasi nabanggit nyo, 2022, yung inihain nyo po na kaso naman sa laban sa dating city administrator at wala na kayong update doon. Wala na. Kaya nga, wala sa aking pleadings. At mas grabe ka, unang-una yung plunder ko. Na denial ko. Kaysa itong, ang dali, fast break po. And wala naman pong isinagot ang Office of the Ombudsman kung ano na ang nangyari. Na-follow up po ba ito? At napahayag ang question kung bakit mas nauna pa ang huli na isinampa na kaso, lalo na yung sa iyo, kumpara doon sa isinampa niyo pong kaso na mas nauna pa. Yung lawyers ko po, they have taken cognizance of this concern and definitely they've been making pleadings. Ayaw ko naman makipag-away ng ombudsman. Kaya nga kanina nagsuggest na ako, palitan na natin ombudsman, gawin natin ombudswoman. Kasi pag woman, may compassion yan eh. Opo. Sir, sa kabila po nitong mga kinakaharap niyo po na pagsubok, mga kaso po, nananatili po ba kayong kandidato bilang pagka-alkalde sa siyudad sa Sugbo? Of course. Kaya nga, pag naman, kasi even yung mga voters dito sa Cebu are a little bit bothered. Saka ito yung nangyayari not anywhere else. Sa dalawang tinitingnan, ako yung elected na yung term ko still until June 30. Saka merong nagki-claim, that's why I always assail that he is not the genuine mayor, but he is the fake mayor. Ako pa yung mayor eh.
for all intent and purposes, I'm still the mayor in the eyes of the law. Opo, and kumusta naman po ang inyong pong pangangampanya? Hindi naman po naapektuhan nito pong mga ganitong ganap considering ay nag-umpisa na itong local campaign period po sa mga lokal na tatakbo sa lokal na posisyon. Sige, gigising po ako ng 4:30 or 5 o'clock to start with my handshaking. Sometimes yung handshaking ko from 6 o'clock, matatapos kakain ng 8, diretso pa hanggang 10 o'clock. Then later on in the afternoon, we will have a handshaking then. Then paggabi naman, North and South, and kaming dalawa ng Vice Mayor, Tondo Nontiveros, nagkikrispos po kami, North and South. Saka hindi kami naghinto. Pag nakita mo yung salamat sa SMNI coverage, yung 28, yung birthday, saka birthday ni tatay, 28 ba yun? 29. 28. Okay. Yung 27, manyanito po kami. At diretso na kami ng opening salvo ng 29. Kaya dire-diretso yung pangangampanya po namin. Walang sinasabing discouragement. Diyos na lang ang nakakaalam. Hindi naman natutulog yung Diyos. Opo, Mayor, may tuturing niyo po ba na kapareho kayong sinapit ng dating Pangulo na ngayon ay isinuko siya sa ICC? May mga kaso, wala naman siyang isinampang kaso dito, pero siguro para mapabilis na mapatahimik ang dating presidente, kaya isinuko na lang ang mismong gobyerno na ang nagsuko doon po sa ICC. At ito pong kinakaharap ninyo, considering kayo po ay supporter ng dating Pangulo at yung iba pa na mga sumusuporta, Mayor. Alam mo, Admar, silence a determined person will never do well. The more that person, even without his utterances, ang Pangulo natin, Digong, na nagra-run for mayor in Davao, him being away, na hindi naman siya nakakikibo, lalo very effective. Very effective. Kaya yung tao na ang kumikibo. Tao na ay ang nagkikilos. Pag tao na ang nagkikilos, I wish and I pray that it's not going to go and reach a certain level na di na maganda. Na maganda for our economy. Kaya I wish this administration should do some, I call it pondering and reflection. Kaya nga sa movement na I am organizing, ITDM, binisaya na iuli Tatay Digong movement. Iuli. And let him face the judicial process belonging to him in our own country, which is run by democratic tenets. Opo, and sir, nabanggit ni former President Rodrigo Duterte kasi nga hindi na siya makakasama sa pangangampanya, pag-iendorso doon sa mga pambato ng PDP laban. Ang PDP laban po ba ay may mga adjustment na? At by the way, parang sinabihan na rin si Senador Robin Hood Padilla na dapat nang umuwi dahil dapat pangunahan ang kampanya sa mga pambato po ng PDP laban, or meron pa kayong susunod na mga pagtitipon para mapag-usapan itong mga adjustment na ito, Mayor? Yes, I've already had with the stalwarts, I need not have to enumerate who, talking about henceforth, anong mangyayari after yung nangyari kay former President, mayoralty candidate Digong Duterte. Noon pa naman Vice President Sara. Diyan naman
si Baste, andyan yung mga stalwarts ng PDP. Bago naman yung approach namin. Yung PDP ngayon, hindi na yung PDP laban na PDP laban. Para Pilipinas, Duterte pa rin. Yun ang trust ng grupo that will bring in yung candidates namin, mayroong atang 6 na talagang in-endorse ng PDP. The rest, in-endorse ng presidente. Nirespeto naman namin yung presidente, former president. Saka sa amin naman dito sa Cebu, kaya smorgasbord kami din. Mayroon kaming sinasabing halo-halo, picture, or minudo, pinakbit na kung tutusin, hindi diretso na puro kasi ang original dyan sa PDP, 6 lang. Tapos pumasok. Kasama nga si Pastor Tibuloy, number 53, at saka yung iba. Sir, so darating po Yes, sir. na 40 days na lang ba? More than 40 days, 50 days sa election campaign. Lalo lahat nagsimula na rin sa local. Maraming nagtatanong sa ating mga viewer kung matutuloy ba yung malakiang rally dyan sa Cebu this coming May. Bakit hindi matutuloy? Matutuloy. Basta I'm just talking and I would like to make some what I call clarification with the political stalwarts because of what had happened to Digong or the president, bakit hindi matutuloy? Baka ang mangyayari na lang, they will mix their presence with us. Sir, Kasi noon, meron kami talagang pinag-uusapan na meeting the advance ng Duterte's senatorial at saka local candidates. So with that, ang mangyayari, Admar at saka MJ, yung regional level, kung sino yung may access papunta dito, Bohol or maybe Negros or where else, kasi hindi naman yung old age ni Presidente Duterte would not make him also be available sa lahat. Kundi yung yung specific. Meron na kami pinag-usapan doon. Mayroong Luzon, mayroong Visayas, at saka mayroong Mindanao. Kaya mag-a-adjust lang instead of meeting the advance on a specific date, baka darating depende sa mga kandidato po ng Pilipinas Duterte pa rin. Sir, ano mensahe po ninyo sa supporters po ng inyong pong team, ng inyong pong partido, mismo ni Mayor Mike Rama, na medyo balaka ba, kanang nag-aalala sa mga kinaharap po nyo po ngayon na hamon, doble-doble pa mula sa ombudsman, sir? No, pag nakita mo ako nakasmile, ibig sabihin, I'm taking matters in stride. Pangalawa, I've been into this whole rigmarole or exercise, and we've been a part of this political activities, the Rama, for 109 years. Now, kaso lang, ito lang talagang this present administration I do not to dismaya because lahat ng mga pangyayari, hindi dapat pag nangyayari ito. Saka huwag na. Tapos na yung martial law before. Tapos na yun sana. Ayusin natin. Kasi pag hindi natin maaayos ito, aabot yun ng eleksyon ng 2025. Aabot na yung eleksyon ng 2028. Ano man, what are we going to leave as a legacy to our children's children? Kaya I wish, tuloy ang laban, tuloy ang pagdadasal. MJ, saka Admar, at talagang trabaho lang tayo.
Saka wag na tayo mag-iisip. Kasi pag iniisip po natin worry, iniisip natin yung burden, iniisip yung mga problema, sana hindi na tayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy. Sana hindi na tayo binubuhay pa. Daghang salamat si Mayor Mike Rama, ang Vice President for Visayas po ng PDP Laban. Amping sa kanunay, sir. God bless.